Sa kalaliman ng gabi, sa pagguhit ng kidlat at dagundong ng kalangitan, ay ito rin ang malakas na hampas ng hangin sa mga dahon ng ilang mga matatanda at matatayog na puno ng akasya, ipil-ipil at balete. Sa maliit na bayan ng San Miguel, sa probinsya ng Quezon. At ito rin ang magandang pagkakataon para sa mga magnanakaw ng kalabaw sa nasabing lugar. Ilang linggo na kasing sunod-sunod ang pagkawala ng mga alagang kalabaw sa bayang ito at wala silang maiturong sa larin dahil na rin sa madulas at biyasa ang sa tingin nilang may gawa nito. 3 anino ang lumitaw ng masinagan ng lulumaing ilawan sa 100 patungo sa isang malaking kulungan ng mga kambing at kalabaw. Anino ito ng mga salarin at nagbabalak pasukin ang malaking kulungan. Marahan ng lakad ng mga ito na animoy mga pusa. Pagpasok nila sa lugar ay laking gulat ng 3 nang agad na tumambad sa kanila ang mga patay na kambing at kalabaw. Pare-parehong nanlaki ang kanilang mga mata at mabilis ding nagpalinga-linga sa lugar. Napamura pa ang isa at wikang, "Naunahan tayo mga pre. Mukhang may kumuha na ng mga karne." Galit na wika nito. "Pero sino?" tanong naman ng isa. Tayo lang naman ang magnanakaw sa bayang to." Doon ay nagkatinginan ng 3 at ito naman ang lapit ng isa sa mga patay na hayop. Sinuri niya ito kung talaga bang mga karne lang ang kinuha. Pero napaisip siya nang makita niyang nawawala rin maging ang mga lamang loob at halos magkabali-bali pa ang mga buto ng mga hayop na tulala at halos hindi makapagsalita ang isa at tuluyan pa itong napasigaw nang makita ang ilang bangkay ng mga tao sa di kalayuan na tila kapareho ang sinapit sa mga patay na hayop. Agad lumapit ang 2 pa nitong kasama at nang hilakbot din sa kanilang nakita. Dahilan para agad na kumaripas ng takbo ang 3 palayo sa lugar at sa kasukalan ng gubat at matataas na damo ay napansin nila na tila may sumusunod sa kanila. Kaya naman sabay-sabay silang napahinto. "Ano yun?" wika ng isa. Nagpalinga-linga ang 3 dahil naririnig pa rin nila na may gumagalaw sa paligid. At mabilis itong kumilos papunta sa kanilang 3. Tanging hiyaw na lamang nila ang umalingaw-ngaw sa kalagitnaan ng gabi. Isang linggo ang nakakalipas sa krame sa Maynila. "Ramos, nakuha mo na ba kay De Los Santos yung bagong kaso na hahawakan nyo?" wika nitong si Colonel Sandoval kay Leo. Si Leo ay isang huwarang pulis sa Maynila sa ranggong SPO3. Paborito siya nitong si Colonel Sandoval na humawak ng mga misteryosong kaso dahil mabilis niya itong nalulutas. "Sige po sir, pag nagkita kami na De Los Santos, pag-aaralan ko po kagad yung kaso," tugon nitong si Leo. "Oo Ramos, asikasuhin mo agad. Baka dyan ka na ma-promote. Alam mo ba na malapit nang iakyat sa taas yung pagiging SPO4 mo. Kaya siguraduhin mong malulutas mo ang kasong yan." Patuloy na wika nitong si Colonel Sandoval. Bago lumabas sa headquarters ay nakasalubong nitong si Leo, si De Los Santos, si Nante o Reynante De Los Santos
ang isang taon niya ng kasakasama o partner sa departamento. Uy pare, may bago na tayong kaso. Agad na wika nito at inabot kay Leo ang isang makapal na folder. Pare, di ba sa lugar niyo yan? Muling wika ni Nante. Ikinagulat naman iyon ni Leo kaya naman agad niyang sinilip ang laman ng folder. Kaso ito ng pagpatay sa Quezon. Nakaramdam ng pag-aalala itong si Leo nang mabasa ang nilalaman ng report. At napansin na yun ni Nante. Pare, okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Si Inay at si Isabel pare, nag-aalalang wika nitong si Leo. Puntahan na kagad natin. May diing wika ni Nante. Subukan natin mamayang gabi. Kaya madaling araw. Daanan muna natin si Boy Cyclops. Lumabas na kasi yung warrant niya kanina lang. Baka makalayo pa at makapagtago. Tinutukoy nitong si Leo ay isang suspect sa pagpaslang sa dalawang madre sa kumbento sa Malolos at ang ginawa pang pagnanakaw nito ng gintong putong ng Santo Niño sa simbahan. Agad na sumakay ng kotse ang dalawa. Parang atunguhin ang kinalalagyan ni Boy Cyclops. Sinasabing nagtatago ito sa Laguna dahil isang impormante ang nagsabi sa kanila na nasa paanan daw ito ng makiling. Walang sinayang na oras ang dalawa at tinungo agad ang lugar. Mabilis silang nakarating dito dahil mabilis din naman ang usad ng trapiko. Ayon sa nagbigay sa kanila ng impormasyon ay nagpahaba ng buhok at nagpapanggap na isang magkokopra ang hinahanap nila. At sinasabing namamataan daw ito sa isang private resort. Maya-maya lang ay narating agad nila ang resort. Minabuti ng dalawang magpanggap muna at mag-inquire para maikot nila ang paligid. Abisado naman nila ang itsura nitong si Boy Cyclops. Kaya nga lang dahil nagpahaba nga ito ng buhok, ay malaki ang tsansa na mag-iba ang itsura nito. At nang maikot na nila ang lugar, unang lumabas ng resort itong si Leo para magtungo sa gawing likuran na ito ang isinenyas niya kay Nante para ito ang makipag-usap sa may-ari ng resort. Kumbaga ay lilibangin ito. Isang malaking puno ng akasya ang tumambad kay Leo at napansin niyang tila may kung anong nilalang ang lumalabas dito. Hindi niya inaasahan iyon at ikinagulat niya. Maya-maya lang may biglang humawak sa kanyang likuran at doon ay natauhan siya. Si Nante pala. At nang muli niyang tignan, ang puno ng akasya ay wala na ang nilalang na lumalabas dito. Uy pare, ano nangyari sa'yo? Bakit titig na titig ka yata yan sa akasya? Tanong tuloy ni Nante sa kanya. Wala pare. Tinitignan ko lang kung may bahay banda ron. Sagot naman itong si Leo. Mukhang bakanting lote naman dyan. Baka naman wala rito si Cyclops. Muling wika ni Nante. Mahinala ako pare na nasa loob mismo siya ng resort. Wika nitong si Leo. Paano mo naman nasabi? Tanong ng kasama. Hindi mo ba napapansin yung kausap nating matanda kanina? Hindi normal yung kilos niya. Hindi nga makatingin ng diretso at palinga-linga pa. Parang aligaga. Yan ang gusto ko sa'yo pare. Iba talaga ang instinct mo. Paano yan? Makakapasok ba ulit tayo ron? Baka pag hinalaan na tayo. Oo nga mabuti pa. Sumalisin na lang tayo. Wika nitong si Leo. Hindi naman nagkamali itong si Leo dahil nasa loob nga ng resort itong si Boy Cyclops. At natunugan pala sila nito. Hawak nito ang isang 45 paril. At kahit anong oras ay handa na itong makipagsabayan ng putok kung sakaling matutuntun siya. Anak pala ng may-ari ng resort itong si Boy Cyclops. At bagaman hindi umaalis, sa entrance ng resort ang nanay nitong si Cyclops at tiwala siyang makakalusot sa gawing likuran dahil mayroong katiwala na sinabihan ng nanay nito na mag-lookout. Ang hindi niya alam, ang lookout na ito ay nakaposas na sa mga sandaling iyon at may busal na sa bibig para hindi ito makasigaw. Marahang tinungo ng dalawang pulis ang hallway ng resort
papasok sa opisina. At dito ay agad silang pinaputukan nitong si Boy Cyclops nang makita sila. At matapos ang ilang putok ay agad itong tumakbo para tumakas. Alam nitong si Leo at Nante na tatalilis itong si Cyclops, kaya naman agad nila itong hinabol. Pero hinarang sila ng nanay nito, kung saan ay nagsisisigaw pa ito at nagmamakaawang huwag patayin ng anak niya. Nauna itong si Leo at iniwan ng babae kay Nante. Agad niyang sinundan si Boy Cyclops. Nagtungo ito sa gawing likuran at umakyat sa hagdanan. Kaya naman mabilis na sumunod si Leo at umakyat din sa hagdan. At laking gulat niya nang muli na naman niyang makita ang puno ng akasya. Dito pala tumalon si Boy Cyclops para makalabas ng resort. Pero napahinto siya nang muli na naman niyang makita ang tila isang nilalang na nakatitig sa kanya. Maitim ito at mabalahibo, pero naisip niya na baka makatakas itong si Cyclops, kaya naman itunuloy niya ang pag-akyat at lalo siyang nagitla nang makita niyang nakahandusay na ang katawan nitong si Boy Cyclops at sumusuka ng itim na likido. Muli niyang tinignan ang nilalang, pero muli na naman itong naglaho. Paglabas ng resort ay nadatnan nitong si Leo, si Nante na nakatayo na sa harap ng wala ng buhay na katawan ni Boy Cyclops. Nakayakap pa dito ang nanay niya na humahagulgol. Bakit niyo siya pinatay? Bulyaw nito na hindi alam ang sinasabi, dahil kahit ang dalawang pulis ay hindi alam kung anong nangyari kay Boy Cyclops. Sa isang taon na nakakasama ni Nante itong si Leo, balot din siya ng pagtataka na ilan sa kanilang mga kasong nasosolve ay nababalot din ng mga kakaibang pangyayari na kahit pa mismo itong si Leo ay hindi rin alam kung ano ang mga nasa likod nito. Ang mahalaga sa kanila ay malutas nila ang kanilang mga assignment at nagagawa naman nila ito. Pero itong si Leo, alam niya sa kanyang sarili na mayroong kakaiba sa mga pangyayari. Mula pa nang tumuntong siya ng 12 taon. Nagsimula ang lahat ng mapasama siya sa 5 kabataan na natagpuang walang buhay. Naglalaro silang 6 sa kakahuyan. Siya ang taya sa mga pagkakataong iyon dahil sa kanilang larong tago-taguan. Pagdilat niya ng mata at nangahanapin niya na ang kanyang mga kasama, ay tumambad na ang mga ito na nakahandusay at wala ng buhay. Hindi niya maipaliwanag sa mga kababaryo ang lahat ng pangyayari. Kaya naman marami ang naggalit sa kanya, maging ang pamilya ng kanyang mga kababata. Ang tangi niya lamang na sambitla nang kausapin siya ay may nakita siyang kakaibang nilalang. Sobrang nakakatakot ang itsura. Hanggang siya ay magbinata at nagkolehiyo sa Maynila. Paulit-ulit pa rin siyang minumulto ng kanyang nakaraan. Kaya naman naisipan niyang magpulis at magkaroon ng layunin na lutasin ang lahat ng misteryo sa kanyang buhay. Pagbalik nila sa headquarters, "Good job, Ramos. Huwag kayong mag-alala. Lumabas na agad yung autopsy na napag-alamang pumutok pala ang ugat niya sa utak. Kaya siya binawian ng buhay. Kaya malinis na ang pangalan niyo na De Los Santos." Wika nitong si Colonel Sandoval. "Salamat, sir. Kailan pa lang punta niyo sa Quezon? Sabi kasi sa taas, nakaredy na yung papel mo. At pag nasolve mo rin yung kaso na yan, tiyak na ang pagiging SPO4 mo. Ang mahalaga naman sa akin, sir, ay magampanan ko yung tungkulin ko bilang isang pulis. Baka mamaya po yung alis namin ni Nante, kumuha lang siya ng masusuot at magpapaalam sa kanyang pamilya." "Mabuti kong ganun, Ramos. Sige, at mag-iingat kayo ha. May tiwala ako sa'yo na malulutas mo ang kasong yan." Nakangiting wika nitong si Colonel Sandoval. Madaling araw na nang lumakad itong sina Leo at Nante at halos katanghalian na nang makarating sila ng Quezon. Hindi na ipinaalam ni Leo sa kanyang inay at sa kapatid niyang babae na si Isabel ang pag-uwi niya dahil gusto niyang sorpresahin ng mga ito. Kaya naman laking gulat ng dalawa nang tumambad si Leo sa kanilang bakuran. "Kuya Leo!" sigaw ng nakababata niyang kapatid.
Kaya naman napalabas din ng bahay ang kanyang inay na si Aling Aurora. "O Leo," wika din nito at mabilis itong yumapos sa kanya. Walang paglagyan ng ngiti ng dalawa nang masilayan nitong si Leo. Halos 5 buwan na rin kasi siyang hindi nakakauwi dahil sa dami ng kasong hinawakan niya sa Maynila. "Bigla yatang uwi mo iyo. Hindi ka man lang nagpasabi," tanong sa kanya ng kanyang inay habang akay siya nito papasok sa bahay. "Oo nga naman kuya, ikaw talaga. Hindi man lang tuloy kami nakapaghanda at nakapag-ayos ng bahay. Kakaya naman sa kasama mo." Wika naman itong si Isabel. Gusto ko kasi kayong sorpresahin eh. Mamaya sabihin kong dahilan kung bakit nandito ko." Tugon nitong si Leo. Ito nga pala yung mga binili ni Leo." Wika nitong si Nante sabay abot kay Isabel ng isang karton at isang bayong. "Salamat po," wika ng dalagita at dumiretso ito sa kusina. Siya nga pala Nay, si Nante. Kasama ko sa departamento." "Hello po Nay. Kaawahan ka ng Diyos iho." Pag upo nila sa sala ay agad tinanong nitong si Aling Aurora kung ano nga ba ang pakay nila sa kanilang lugar. "Nay, alam niyo na siguro yung nangyari sa kabilang barangay nakaraang linggo. Nandito kami para sa kasong iyon. Natasan kami ni Kernel na umalalay sa mga kapulisan dito." Sa winikang iyon ni Leo ay nakaramdam ng hindi maganda at pag-aalala itong si Aling Aurora. "Leo, naunawaan ko ang trabaho mo at alam ko na kailangan mo itong gampanan. Pero sa tingin ko at ng maraming tao na nakatira sa barangay natin at sa mga barangay na nakapaikot sa barangay San Miguel ay hindi pangkaraniwan ng kaso ng pagpatay dito sa ating bayan. Baka malagay sa panganib ang buhay niyo. Inay, alam ko po yun. Pero kailangan po namin gampanan ng aming tungkulin bilang isang lingkod ng batas." Wika nitong si Leo. Alam niya kasi ang panganib na susuungin niya sa paghawak niya sa kasong ito. Pero ito rin ang tamang pagkakataon para alamin ang punot dulo ng lahat ng kanyang mga bangungot na dala ng malagim na pangyayari sa kanyang kabataan. Alam niya sa kanyang sarili na konektado sa kasong hawak niya ang pagkamatay ng kanyang mga kababata at kinakailangan niya na itong matuldukan para matahimik na rin ang kanyang kahapon. Ilang saglit ding nakatulala itong si Leo dahil nga sa bumabalik sa alaala niya ang lahat. Kaya naman muli na naman siyang tinapik nitong si Nante. "Uy pare, nakatulala ka na naman ah. Ano bang iniisip mo?" tanong nito sa kanya. "Wala pare, iniisip ko lang kung saan tayo magsisimula mag-imbestiga sa lugar na to." Alam ni Nante na hindi talaga iyon ang gumugulo sa isip ng kaibigan. Pero alam niya rin na hindi niya na rin kailangang ungkatin pa ito. "Kain na po tayo," singit ni Isabel sa usapan dahil tapos na itong magluto. "Kuya, sinarapan ko yung luto sa dala mong isda. Alam kong paborito mo yon. Namimiss mo nang humigop ng sabaw sigurado." "Aba, mukhang mapapadami yata ang kanin namin ni Nante ah. O tara, kain na tayo." Nakangiting wika nitong si Leo. Hapon na nang magpaalam ang dalawa kay Aling Aurora at kay Isabel. Magtutungo muna sila sa headquarters ng kapulisan sa lugar para mag-report at agad silang dadako sa kabilang barangay kung saan naganap nga ang karumal-dumal na pagpaslang at dito'y mag-iimbestiga na sila. Pagdating nila sa barangay San Miguel, halos lahat ng mata ay nakabaling sa kanila dahil napansin ng mga ito na bago sila sa lugar na yon. Parehong matipuno at malalaking tao ang dalawa. Kaya naman takaw pansin sila. Ilang impormasyon ang kinuha nitong si Nante sa mga tauhan ng barangay hall at gayon din itong si Leo sa ilang mga nakakausap niyang nakakilala sa kanya sa barangay na iyon, na kahit matagal pa siyang hindi nagagawi sa lugar na iyon ay namumukaan pa rin naman siya ng ilang mga residente dito, lalo na yung mga kababata niya at matagal na sa lugar. "Pare, kulang-kulang yung mga impormasyon eh. Parang walang alam yung mga tao rito kahit doon sa barangay. Parang takot na takot pa yung iba habang kinakausap." Uwi ka nitong si Nante. "Di kung gayon, tayo na lang ang umalam. Abisado ko ang lugar na ito. Alam ko ang pasikot-sikot." Uwi ka naman itong si Leo. May nabuti na lang tunguhin na ang pinangyarihan ng krimen.
Tahimik ang lugar at walang bakas ng kahit anong karahasan. Pero iba ang pakiramdam nitong si Leo. Bumibilis ang pintig ng kanyang puso at alam niya na may kung ano sa paligid. Inikot pa nila ang ilang bahagi ng lugar at nagawi sila sa bandang masukal na. Sa parting ito ay tumambad kay Leo ang ilang mga bakas sa puno na tila marka. Tinitigan niya itong maigi at napansin niya na tila nakita niya na nga ito hanggang sa kanyang panaginip. At naalala niya na kung saan nga lumitaw ang marka. Ito'y nang mapaslang nga nang nilalang ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman agad nabuo sa isip niyang totoo ang kanyang teorya na iisa ang may gawa ng pagpaslang sa kanyang mga kababata at pagpaslang sa mga residente ng lugar noong nakaraang linggo lang. Sa mga sandaling iyon ay biglang lumakas ang hangin. Umiling-iling itong si Leo dahil nararamdaman niyang tila may nakamasid sa kanila. Bakit pare? Ano yung marka sa puno? Tanong nitong si Nante nang makita rin ang kakaibang marka. Nandito lang sila sa paligid. Muling wika nitong si Leo. Lalo pang lumakas ang ihip ng hangin at hindi nila namalayang umagat na pala ang dilim. Nante, nandito sila. Sinong sila pare? Ang mga nilalang. Sila ang may gawa ng lahat. Di kita maunawaan pare. Ano sinasabi mo? Hindi tao ang may gawa ng lahat ng pagpaslang sa lugar na ito. E ano? Aswang? Walang aswang pare. Ka nagpapaniwala sa ganun? Hindi ko alam. Pero nakita ko na sila dati. Sila ang pumaslang sa mga kababata ko. Ano? Seryoso ka ba pare? Ngayon ko lang yata nalaman yan ah. Kaya pala lagi kang tulala. Maya-maya pa sa kanilang paglalakad ay unti-unti na ring lumalalim ang gabi. Sa pagkakataong iyon ay alam ni Leo na maaari na silang malagay sa panganib. Lalo na nang mapansin niya ang ilang mga anino na tila papalapit na at nakapaligid na sa kanila. Napansin din ito ni Nante kaya naman napasigaw siya. Sino kayo? Wika nito at agad nitong binunot ang kanyang baril. Pero wala na isa sa mga anino ang natinag sa ginawa ni Nante. At dahan-dahan pang lumapit ang mga ito. Muling umihip ng malakas ang hangin at lumakas din ang lagaslas ng mga dahon sa mga puno ng akasya. Laking gulat ng dalawa nang makita nilang may marahang lumalabas at bumababa sa mga puno. Mga kakaibang nilalang. Dito ay nanlisik ang mata nitong si Leo. Nandito ako para tapusin kayo. Wika niya. Mga wala kayong awa. Anong kasalanan ng mga tao sa inyo? Kailangan yung kitilin ng buhay nila. Galit na wika nitong si Leo. Halos manlaki naman ang mata nitong si Nante sa nakita. Hindi naman ito agad nagpaputok ng baril. Pero nakatutok ito sa mga nilalang. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay. At nang napansin niyang dumarami na ang mga ito ay papuputukan na sana niya. Nang biglang lumitaw ang tila isang batang nilalang na may bitbit ding maliit na halaman. Inilapag niya ito at inapak-apakan. Sinira niya. Ikinagulat iyon ng dalawang pulis. Lalo na nang mapansin nilang lumuluha ang batang nilalang. Hindi nila maunawaan ang gusto nitong iparating sa kanila. At nagulat din sila nang niyakap nito ang patay na halaman at tila nagdadaramhati sa nangyari. At nang ibaling nila ang kanilang paningin sa mga matatandang nilalang ay matalim ang tingin ng mga ito sa kanila. Pero hindi naman umaatake ang mga ito na tila may gusto lamang ipahiwatig o iparating sa kanila. Dahil dito ay napigil ni Leo at ni Nante ang kanilang mga sarili. Iniwasan nilang magpaputok. At maya-maya lang ay muli na namang nagsipag-akyatan sa puno ang mga ito at naglaho. Gulat na gulat pa rin itong si Nante at nakahuyom naman ang kamay nitong si Leo. At hindi pa rin nila maunawaan kung ano bang nangyari at kung ano ba ang gustong sabihin sa kanila
ng mga nilalang. Kaya naman minabuti na lamang nilang lisanin ang lugar at umalik sa bahay nila Leo. Nang ikwento nila kay Aling Aurora at kay Isabel ang lahat, ay nagulat ang mga ito. Mga buso. Leo, mga buso sila. Ang pagkakaalam ko ay makikita lang sila sa gawing taas ng bundok. Ang mga buso ay mga nilalang na nakatira sa matatayog na puno tulad ng akasya. Bakit kaya nasa kapatagan na sila? Sila palang may gawa ng lahat. Gulat na wika nitong si Aling Aurora at napabuntong hininga na lamang. Alam mo Leo, bakit sila gumaganti at pumapatay? Dahil sinisira ng mga tao ang kanilang mga puno na tinitirhan. Sa winigang iyon ni Aling Aurora ay napaisip itong si Leo dahil alam niyang talamak talaga ang illegal logging sa kanilang lugar. Wala pa ng kanyang kabataan. Isa nga ito sa gusto niyang malutas kaya siya nagpulis. At naalala niya rin sa mga sandaling iyon na sa mga putol na puno nga pala sila naglalaro ng kanyang mga kababata nang sandaling atakihin sila ng mga buso. Halos hindi naman makapagsalita itong si Nante dahil hindi pa rin niya nauunawaan ang mga nangyayari hanggang sa maipaliwanag na lang sa kanya ni Leo ang lahat at doon niya na lang ito naunawaan. Bago bumalik sa Maynila ay naglunsad itong si Leo at Nante ng mga tree planting activities sa mga kabundukang Kinalbo nang dahil sa walang habas na pagputol ng puno.